Bago natin umpisa ng kwentong ito, magkape ka muna. Alright? Mga batang 90s, sino ba sa inyo ang hindi makaka-relate nito? Nood ng TV ng kapitbahay o di kaya ay magbawa sa gitna ng tubuhan o maisan. Kasi hindi naman uso ang banyo noon. Lalo na sa mga liblib na baryo na. Bakit kaya ang tamad ng mga tao noon na gumawa ng banyo? Marahil ay dahil sa kulang sa kaalaman at edukasyon. Ganoon pa man, maganda rin naman ang mga panahong iyon ng ating kabataan. 1% lang yata ng mga kabataan ang mga tamad noon kasi maraming trabaho. Hindi gaya ngayon. Hindi mo na kailangan pang mangahoy para may panggatong. Malalaki na ang tangke ng gas. Hindi na rin kailangan mag-igib. Nasa lababo at banyo na ang gripo. Hindi na rin kailangan maglaba ng kasuotan. Nasa tabi lang ang washing machine. Lahat ng gawain napapadali. Dahil sa mga makabagong teknolohiya, nakaakibat ay dalawang bagay. Negatibo o positibong epekto sa buhay, lalo na sa mga kabataan. Mas lalong naging tamad dahil laging babad sa cellphone. Dahil sa impluwensya ng mga napapanood sa cellphone, natuto ng sigaw-sigawan ang mga magulang. Balik tayo sa kwento. Ang tungkol sa karanasan ni Jessa, taong 1992, sa bayan ng Bais, sakop ng Negros. Dahil yata sa kinain niyang mais na hindi kaagad natunaw, kung kaya't parang hinalukay ang kanyang sikmura. Kailangan pa niyang gisingin ang kanyang nanay na pagod rin sa trabahong maghapon sa bukid. Hindi na rin niya ginising ang ama dahil mas lalo namang pagod ito. Dahil maghapon itong nag-aararo sa kanilang maisan. Dahil malapit na noon ang tag-ulan. Nay, masakit talaga ang tiyan ko. Kailangan kong magbawas. Gisingin mo na lang si Totoy, Jessa. Hindi ko naman pwedeng iwanan ang mga kapatid mo dito. Si Totoy na lang nga ang ginising ni Jessa para sumama sa kanya. Nayamot pa ito dahil nabulabog ang napalalim na sanang tulog. Samahan mo naman ako, Totoy. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Ati naman eh. Kanina ka pa sanang maaga. Kung kailan hating gabi na. Tsaka ka pa mambubulabog. Eh, kasalanan ko ba kung ngayon ko lang naramdaman ang tawag ng kalikasan? Ikaw talaga, Totoy. Ikaw din naman, sinasamahan ko kapag alanganing oras ah. Kung gusto mong magbawas eh. Oy, kayong dalawa. Ang ingay nyo. Umalis na nga kayo. Nagbabangayan pa eh. Saway ng kanilang ina. Na hindi na rin makabalik sa pagtulog dahil sa kanilang bangayan. Tuwang-tuwa si Jessa dahil sa maliwanag ang bilog na buwan. Kaya iyon na ang nagsisilbing tanglaw nila sa gabing iyon. Ang liwanag naman ng buwan? Puna ni Jessa. Nakakatakot, ate. Anong nakakatakot sa bagay na yan? Mabuti nga kapag ganitong maliwanag kita lahat ng nasa paligid. Nakakatakot kapag dilim. Ang hirap ang aninagan ang daan. Pero kwento ng lola na kapag kabilugan ng buwan, ay samot-saring nila lang ang lumalabas, diba? O ate naman, pagka mamaya ay may makasalubong pa tayong aswang. Totoy naman ang bibig mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Nakakainis ka. Dito na lang kasi tayo. Huwag na tayong lalayo pa. Doon sa unahan na lang. Kadiri naman kung dito mismo sa ating maisan ako magdudumi ano. Naghanap si Jessa ng masukal na parte at doon na pumesto.
Tahimik siyang nakaupo roon. Halos 20 metro ang distansya ni Totoy sa kanya. Nakatingala si Jessa sa malaking buwan habang dinadama ang kalawalhatian dahil sa ginhawang nadarama. Matapos mailabas ang bumubulabog sa kanyang sikmura. Wala sa sariling napatingin siya kay Totoy. Ganun na lang ang pamimilog ng kanyang mga mata nang makita ang isang malaking aso na papalapit kay Totoy. Doble ang laki nito kaysa sa ordinaryong aso. Kulay itim ang katawan at nagbabaga ang mga mata. Mabilis siyang nagpunas at tumayo para lapitan ang kapatid. Hindi niya sinabi rito ang kanyang nakita para hindi ito matakot. Nasa 30 metros lang yata ang layo nito mula kay Totoy, kaya nagmadali siyang tumakbo papalapit sa kapatid. "Bakit ate?" "Takbo na Totoy, bilis." Wala sa sariling napatakbo na rin ito dahil halata sa boses ni Jessa ang takot. Pagkaripas nito ng takbo ay sumunod din dito si Jessa. "Sige lang Totoy, bilisan mo pa." Mas lalong naging matulin ang takbo ng bata. "Bakit ba ate?" Wala sa sariling napalingon siya sa likod. At gano'n na lang ang takot nito nang makita ang malaking aso na nakahabol sa kanila. Wala naman itong boses. Hindi nga ito kumakahol o ano. Ang kaso ay sobrang nakakatakot ang mga mata pa lang nito na nagbabaga. "Ala ka ate, ano yan? Aswang yan, kaya bilisan mo na." Nang sabihin ni Jessa na aswang ang humahabol sa kanila, ay halos hindi na nakaapak ang mga paa ni Totoy sa lupa. Kahit malapit na sila sa kanilang bahay ay nakasunod pa rin ito sa kanila. "Tay, nay, aswang!" sigaw ni Totoy. Swerte yatang nagising kaagad ang kanilang tatay. Pinailaw nito ang flashlight paharap sa kanila. Kaya biglang nawala ang nilalang. "Anong nangyari sa inyo?" tanong ng kanilang ama. "Tatay, hinahabol kami ng malaking aso." Saad ni Totoy. "Aswang tay, hinabol kami ng aswang." Saad ni Jessa. Halos nag-uunahan pa silang umakyat sa hagdan dahil hindi pa rin nawawala sa kanilang isip ang malaking aso na humahabol sa kanila. "Sus, Ginoo, bakit kayo lumayo? Kung naghukay na lang kayo malapit dito. Pwede namang dyan sa bakuran. Laliman mo lang ang hukay." Saad ni Mang Jose. "Hindi ko na po naisip yun tay. Maliwanag naman kasi ang buwan." Sagot ni Jessa. Sabay punas ng kanyang paa sa kanilang basahan na nasa gilid ng pinto. "Kaya nga Jessa, mas mag-ingat ka kapag bilog ang buwan dahil maraming gumagalang mga nilalang ng dilim." Saad rin ni Aling Melva na nagising na rin sa kanilang ingay. Kasasara lang ni Mang Jose ng kanilang pintuan nang biglang umiyak ang kanilang bunso. Hanggang sa marinig nilang tila may ingay sa likod ng bahay na hindi nila maintindihan. Parang hilik ng baboy. Kapapatay lang ni Mang Jose ng kanyang flashlight. Ngunit muli na naman niya itong pinailaw, sabay ubo ng sadya. "Talagang sinundan mo ang mga bata dito sa bahay. Sige, subukan mo lang talaga. May magalaw ka lang sa mga anak ko. Sinisiguro ko sa iyong hindi ko titigilan ang buhay mo, maging ang mga lahi mo." Matapang na wika ni Mang Jose. Isuga eh. Alam niya kung sino ang bantog na aswang sa kanilang lugar. Kaya wala siyang ibang pinanghihinalaan kundi ito lang. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong tumahimik. Hanggang sa tumahan na rin ng iyak ang bunso nila.
Wala na yata, tay. Puna ni Jessa nang mapagtanto na tumahimik na ang paligid. Kahinaan din nila ang kanilang angkan at natatakot na rin sila kapag pamilya na nila ang pinupunterya. Saad ni Mang Jose. Pero totoo bang kilala mo kung sino ang aswang, tay? Oo. Pero mga bata pa kayo, kaya hindi nyo muna pwedeng alamin. Saad ulit ni Mang Jose. Hindi na rin nagpumilit pa si Jessa. Tahimik na lahat hanggang sa muli na silang nakatulog. Nagising si Jessa. Nagkakape na ang mga magulang. Kaharap ng mga ito ang kanyang dalawang tiyuhin. Rinig niyang napag-usapan ng mga itong mga aswang. Lumapit siya sa mga ito at bumati. Magandang umaga po mga tiyuhin kong gwapo. Nakangiting bati niya sa mga ito. Abay, nahabol na ng aswang, ngunit bolero pa rin. Tawanan ng mga ito sa sinabi ng isa niyang tiyuhin. At dahil makwela at may pagkakomedyanting bata siya, ay nakitawan na rin siya sa mga ito. Pero seryoso, ang anak ni Aling Susan nakuyog talaga ng aswang. Ayun ang daming kalmot daw at maging ang mga mata ay talagang namamaga. Gusto daw bulabugin ng aswang. Maswerte lang na may napadaan na tao at tinulungan siya. Kaya hindi natuloy ang balak ng aswang. Biglang kinabahan si Jessa. Baka kasi iyon lang din ang aswang na humabol sa kanila. Kaya kayo, huwag na kayong lumabas kapag gabi. Bukod sa bantog at mabangis na aswang na nandito sa ating lugar ngayon, may bagong yanggaw din daw dito. At ito yata ngayon ang madalas na nananalakay. Napatango lang si Jessa. Ngunit sa isip niya ay baka nagkataon lang. At saka sayang ang ilang araw na hindi niya masusubaybayan ang teleserye ng paborito niyang artista. Nagkataon lang yata iyon, tiyo. Tsaka ang ganda na ng palabas. Babarili na yung bida. Ayan, adik sa panonood ng TV itong anak niyo, Kuya Jose. Puna ng isa niyang tiyuhin. Kung matigas ang ulo, hayaan na natin. Hindi yata nadala sa nangyari sa kanila kagabi. Mukhang kailangan ding makuyog ng aswang bago tuluyang maniwala na delikado ang ganitong nilalang. Isa pa itong si tatay eh. Yun na nga lang ang nagpapasaya sa akin. Wala naman tayong pera na pambili ng sarili nating TV. Wala nga tayo kahit kuryente eh. Halos lahat ng ating kapitbahay may kuryente na. Habang tayo ay lampara pa rin na di kerosin. Malungkot na wika ni Jessa. Natural lang yan, nene. Mahirap lang ang ating pamilya. Makontento na lang tayo sa kung ano lang ang nasa atin. Saway ng tiyo niya. Kaya nga tiyo, hayaan niyo na lang akong maaliw sa panonood ng TV sa kapitbahay. Iyon lang naman ang kaligayahan ko eh. Edi bahala ka. Tanging sagot ng kanyang tiyo. Ang kanyang ama ay natahimik na lang, maging ang kanyang ina. Gusto rin naman ang mga ito na magkaroon din siya ng ganoong bagay. Ang kaso ay lagi namang kapos sa pera. Ang dami pa nilang magkapatid, kaya paano ang mga ito magkapag-ipon? Dahil kinulang sa pag-intindi ay hindi nakinig ang dalaga sa payo ng tiyo. Kapag gabi na ay nagmamadali na silang pareho ni Totoy na makapaghapunan na para makapunta na ng kapitbahay. Ang lakas ng loob ng dalawa dahil halos gabi-gabi naman silang nakikinood sa kapitbahay. Wala namang aswang. Isa pa ay maaga pa lang naman. 10:00 ay nakakauwi na sila. O diba tay, sabi ko sa'yo walang aswang. Maaga pa ito at marami pang gising kaya hindi pa aatake ang mga iyon.
Kayo naman masyadong nag-alala. May pasundo-sundo pa kayo eh. Litanya ni Jessa. Ang daldal mo talaga, Jessa. Manang-mana ka sa ina mo. Abay, paano kung matsyempohan kayo ng aswang? Singhal ni Mang Jose. Hindi nga yan, tay. Maaga pa lang ito para gumala sila. Kita mo naman noong hinabol kami ng malaking aso. Di ba? Hating gabi na yon. Ewan ko sa'yo, Jessa. Ang tigas ng ulo mo. Sa susunod, hindi ko na kayo susunduin. Bahala kayo sa buhay niyo. Huwag kayong sisigaw para hihingi ng tulong dahil may humahabol na aswang. Bahala kayo sa buhay niyo. Seryosong wika ni Mang Jose. Si tatay naman, sunduin mo naman kami paminsan-minsan, tay, lalo na kapag madilim. Reklamo ni Totoy. Ay hindi na. Total matapang naman kayo eh. Si tatay naman talaga. Biro lang yun, tay. Biglang bawi ni Jessa. Alam niyo mga anak, gusto ko rin naman na may kuryente tayo at TV. Kasi gusto ko rin kayong pasiyahin. Kaya lang ay kulang talaga tayo lagi sa budget. Kung ibebenta natin itong kalabaw para sa TV na ayan, paano ang bukirin natin? Sa susunod na mga taon, mag-aaral na kayo ng kolehiyo. Kaya, papaano ko kayo susustentuhan? Kaya sana maintindihan ninyo. Kaya nga mag-aral kayo ng mabuti para kapag nagkapamilya na kayo, ay hindi kayo mahihirapan tulad namin. Mahabang pangaral ng ama. Naiintindihan naman namin iyon, tay. At nag-aaral naman po kami ng mabuti. Sagot ni Jessa. Sa kabila ng lahat, patuloy lang sila sa pagkikinood ng telebisyon. May mga pagkakataon na sinusundo sila ng kanilang tatay. Mayroon din namang hindi. Kapag sobrang pagod nito sa trabaho ay maaga talaga itong nakakatulog. At madalas, naaabutan nila itong tulog na. Maingat na lamang silang pumapwesto sa kanilang mga hinihigaan na wala na sa kanilang isipan ang tungkol sa aswang. Nandyan pa rin naman ang mga sinasabi ng mga taong bagong yanggaw. Minsan nga ay nakakasalubong pa nila ito sa araw. Subalit wala naman. Normal na tao lang ito. Mukha nga lang malayo lagi ang tingin at hindi namamansin sa mga nakakasalamuhan nito. At sa di inasahan, habang tinatawid nila ang pilapil noon isang gabi, pauwi sila. Nang maramdaman nilang tila may ungol ng baboy na nakasunod lang sa kanila. Totoy, ikaw ba yan? Tumahimik ka nga. Tinatakot mo na naman ako eh. Anong ako? Kala ko nga ikaw eh. Nasa likod kaya yung huni? Reklamo ni Totoy. Hindi ako. Ba't ko gagawin yun? Sira ka ba? Bilisan mo nang maglakad. Ang bagal mo. Halos hindi na umaapak sa lupa ang mga paa ni Jessa. Mas lalo naman si Totoy. Napakaramdam noon ay lumilipad na lang siya dahil sa tuli ng kanyang takbo. Nang sabihin ng ate Jessa niya, nabilisan na ang paglalakad. Hoy Totoy, hintayin mo naman ako. Saktong nakatawid na sila ng pilapil. Nasa maisan na sila nila at malapit na iyon sa kanilang bahay. Pagkalingon ni Totoy ay saktong doon kaagad dumapo ang kanyang tingin sa malaking aso na nakasunod sa kanila. Ala ate, nandyan na naman siya. Sigaw ni Totoy na muli na namang kumaripas ng takbo. Sino? Tinatakot mo na naman ako, Totoy. Hinihingal na ako. Bakit ba kasi tayo tumatakbo? Yung aswang, yung malaking aso, hinahabol tayo. Pakiramdam ni Jessa ay ang gaan-gaan ng kanyang buong katawan.
Lumulobo na iyon pakiwari niya habang sigaw ng sigaw para humingi ng saklolo. Mula sa kanilang bahay na nasa 100 metro na lang noon ang layo, ay isang liwanag na naman ng flashlight ang muling umilaw at sa kinaroroonan nila ang direksyon. Nabuhayan na sana ng loob si Jessa. Napaka-alerto naman talaga ng kanilang ama. Lagi iyon kapag nasa peligro sila. Sobrang tuloy ng takbo ni Jessa at hindi na niya napansin ang malaking bato na nakausli. Naapakan niya iyon at nadulas ang kanyang paa dahilan ng pagkabali ng kanyang buto. Diretso na siyang sumimplang at natumba sa damuhan. Maswerteng hindi sa nakausling bato tumama ang kanyang ulo. Ngunit sa sobrang sakit ng kanyang paa na hindi lang pagkabali ang natamo, kundi malaking sugat rin. Dahil doon ay nawalan siya ng malay. Bago pa man nawala ang kanyang ulirat, ay sigaw ni Totoy ang huli niyang narinig. "Ate Jessa!" Nagising na lang siyang umaga na at sobrang bigat ng paa. Nang maalala niya ang nangyari noong nakaraang gabi, ay napaluha siya. "Ah, gising ka na pala," puna ng kanyang ina. Wala na ang kanyang tatay. Nasa bukid na ito. Akala ko patay na yung tatay. "Putol na po ba yung isang paa ko, Nay?" Humihikbi pa niyang tanong. "Malapit na. Ayan. Iyan ang napapala ng taong matigas ang ulo. Ay nako. Umulit ka pa. Nang sa susunod ay tuluyan ng talaga iyang maputol." Napailing si Jessa. Hindi na talaga siya lalabas sa gabi. Pangako niya sa kanyang ina. Nangako rin siya sa kanyang sarili na mag-aral ng mabuti. Bibili siya ng kompletong gamit sa bahay, lalo na ang TV. Aangat sila balang araw para gagawin niya ang lahat ng paraan. Mangyari lang iyon. Sa paglipas ng ilang araw ay unti-unting gumagaling ang kanyang paa. Akala niya talaga ay nabali ang kanyang buto. Ngunit napilay lang pala siya dahil sa pagkatapilok nito. At gaya ng kanyang pangako o pangarap sa sarili, hindi naman siya nabigo. Dahil ang nooy pilapil na daan ay naging kalsada na. Naibili niya ng motorsiklo ang ama. May malaking TV, may sariling tracer para sa palay nila, at may sariling hand tractor na ginagamit sa kanilang palayan. At si Jessa, isa ng magaling na nurse. At sa lahat ng pangarap ng kanyang ama at ina, maging ng kanyang kapatid ay matutupad. Naging matandang dalaga man siya, matagumpay na matandang dalaga naman. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Medyo nabitin ako. At gaya ng sinasabi ko sa inyo, magkape kayo palagi. Alright. Dahil laking lungsod si Maria, matigas ang ulo niya pagdating sa sabi-sabi na may aswang at madalas ay mga katulad niyang buntis ang punteriya. Ayan na naman tayo. Maniniwala ka na naman. Hindi totoo mga iyan, ano ka ba? Pagmamatigas pa rin ito nang sawayin ng asawang si Berne na huwag matulog sa berha dahil maraming aswang sa kanilang lugar. Maria naman, lugar ito ng antike. Kung walang aswang na mababangi sa lugar ninyo, ibahin mo dito. Kahit nga tanghali kung makakuha ng tiyempo, paniguradong manlalakay pa rin ang mga nilalang na iyon. Tsaka na ako maniniwala kapag nasubukan ko na. Pangiti-ngiti pang wika nito. Ay nako, iba nga talaga ang katigasan ng ulo kapag kalaking syudad ano. Pero sige, baka sakaling maniwala ka kapag nasubukan mo na. Nakangiting wika ni Aling Duday, ang butihing biyanan nito.
Hindi pa nga uminit ang sahig ng bera na hinihigaan nito ay may bigla na lang humawak sa kanyang palapulsuhan. Nakangisi pa siyang tumingin dito dahil akala niya ay binibiro siya ng mga ito. Ngunit mabilis siyang bumangon sabay palahaw ng sigaw nang makita ang mabalahibong kamay at mahahabang kuko na nakakapit sa kanyang palapulsuhan. At bago pa siya makalayo ay nahila na siya nito. At dahil sa lakas na taglay ng aswang, ay sumalampak siya sa gilid ng berha at halos madikit na ang katawan dito. Tumama pa ang kanyang noo sa nakausling pako, kaya nasugatan ito at nagdurugo. Napaiyak ito sa sakit. Huli na itong nadaluhan ng asawa na doble ang emosyong nadarama. Imbis kasi mag-alala ay galit ang emosyon nito dahil di naman sa katigasan ng ulo ng asawa. Tignan mo yung napapala ng mga matitigas ang kukote. Sigaw ni Bernie na nataranta na rin nang makita ang umaagos na dugo sa kanyang noo. Ay nako Bernie, pagalitan pa ba naman ng asawa? Ganito na nga ang nangyari ano. Kumuha ka ng flashlight at maghagilap ng pansit-pansitan at pigaan mo para ipatak sa sugat ni Maria. Para hindi ito matetano. Nako, delikado. At sa pako pa talaga tumama. Buntis pa naman. Nag-aalalang wika ni Aling Duday. Ang haba naman sinabi nun. Tarantang lumabas si Bernie, bit-bit ang itak at flashlight. Marami namang pansit-pansitan sa kanilang bakuran, kaya mabilis lang itong nakakalap. At mayroong at bago natin ipagpatuloy ang kwento mga kaswang. Ngayon ko lang to narinig yung pansit-pansitan. Ano ba yun sa Tagalog? O Tagalog na ba yun? Comment nga kayo kung ano yun. Nakiyurious ako eh. Tara, balik tayo sa kwento. Kaagad na ginamot ang noo ng asawa. Tahimik lang si Maria at tulala. Tila shock pa rin ito sa nangyari sa kanya. Sinubukan itong kausapin ni Bernie, subalit hindi ito umiimik. Ni hindi lumilingon kahit kinakausap. Galit ka ba sa akin, Maria? Tanong ni Bernie. Sinong hindi maiinis? Ganito na nga ang sinapit ko. Sisigaw-sigawan mo pa ako. Sino ba kasing hindi magagalit? Sinaway na kitang wag humiga sa berha kapag madilim na. Dahil ang dami talagang aswang dito sa lugar namin. Ayaw mo naman maniwala. Hindi umimik si Maria. Masama pa rin ang loob niya dahil sa pagtaas ng boses ng asawa sa kanya. Naintindihan naman ni Bernie na talagang sensitibo ang babae, lalo na kapag buntis. Kaya siya nang humingi ng paumanhin dito. At isa pa, wala silang french fries. Pasensya na. Sige na, bati na tayo. Huwag ka nang magalit. Nang gabing iyon ay hindi sila tinantanan ng aswang. Buong magdamag lang itong nakatambay sa kanilang bubang. Nagkukunwaray itong isang tikling na ibon. Ngunit alam nilang aswang ito. At upang makatulog sila nang hindi nag-aalala sa kanilang panauhin sa itaas ng bubong, ay pinunasan ng langis pangontra sa aswang ang tiyan ni Maria. Kahit inubaga na ang tikling sa kanilang bubong ay komportable lang silang nakatulog. Inakala ni Maria na iyon lang ang magiging karanasan niya sa aswang. Iyon pala ay marami pa at mas nakakabahala. Ilang buwan na ba iyang tiyan mo, Ineng? Tanong ng isang matandang babae. Isang umaga habang naglilinis ng bakuran si Maria. Napangiti pa siyang sumagot dito. 5 buwan na po, Lola. Ganon ba? Ay nako. At pagkalusog-lusog ng bata. Napakunot ang noo ni Maria sa sinabi ng matanda. Paano naman ito nasabing malusog ang nasa loob ng tiyan niya? Titig na titig pa ito sa kanyang tiyan. Kaya takang-taka si Maria, sabay himas ng umbok sa kanyang tiyan. Abay Lola Binyang, ang aga mo naman yata.
Hayaan nyo nang manugang ko na naglilinis dyan. Huwag mo nang istorbohin pa. Saway ng biyanan ni Maria sa matanda. Ay napadaan lang naman ako. Nakita ko itong maganda mong manugang. Nako, ang gwapo ng apo mo dito. Abay siguradong sigurado ka talaga Lola Binyang ano. Huwag lang talagang madali-dali kami ha. Nako, sinasabi ko sa'yo. Banta pa ni Aling Duday. Ano bang sinasabi mo, Duday? Kunwari ay nagtatakang tanong ng matanda. Wala naman. Sige na Lola. Makakaalis ka na. Kay aga pa. Pagtataboy ni Aling Duday dito. Wala itong imik na umalis. Nagtaka si Maria kung bakit ganoon ang trato ng biyanan niya sa matanda. Huwag kang maawa sa matandang iyon. Kita mo na. Kakaalis lang ng matandang iyon. Nabaling lang saglit ang ating tingin sa ibang direksyon. Abay, ayon. Nasa malayo na. Nagulat nga si Maria nang makitang nasa malayo na ito. Kahit ang malalakas na tao ay hindi kaya ang ganoon kabilis. Ito pa kaya na ang tingin niya rito kanina ay iika-ika lang dahil sa sobrang katandaan. Alaka nanay, paano naman niya ginawa iyon? Aswa nga, kaya nga kapag lalapit ulit yan, huwag mong harapin. Pumasok ka kaagad sa bahay. Mamaya kung ano pang mangyayari ay makakapatay na talaga ako ng aswang. Kita mo? Pati ang kasarian ng anak mo sa tiyan. Kitang-kita niya. Alam na niyang lalaki ang ipinagbubuntis mo. Tahimik lang na pumasok si Maria sa loob ng bahay. Habang si Aling Duday ay isinampay muna ang nilabhang damit. Madaling araw pa lang ay nasa balon na ito at naglalaba. Sanay na sila sa madaling araw na naglalaba. Madalas ay marami na siyang nakakasabay sa ganong oras. Pagkatapos ay pupunta na sa kani-kanilang sakahan. Maria, ang bilin ko sa iyo ha. Huwag kang lumabas dito kung mag-isa ka lang. Alalahanin mong maraming mapagkunwaring aswang sa lugar na ito. Kapag hindi pamilyar sa iyo, ay huwag mo nang pansinin pa. Bili ng kanyang biyanan. Sinunod naman niya ito. Ngunit dahil alam na ng iilang mga aswang na buntis siya at hindi taga roon, ay talagang sinasadya siya ng mga ito kahit katanghali ang tapat. Nakatulog noon si Maria sa kakahintay ng kanyang asawa. Nasa tapat siya ng bintana upang mabawasan ang alinsangan ng panahon. Lalo na talagang mainit ang katawan kapag buntis. Haramdam niyang tila dinuduyan siya habang nakapikit dahil sa lamig ng hangin na pumapasok mula sa bintana ng bahay. Hindi naman sana siya matutulog. Hihiga lang siya roon sa maiksing papag habang nakasandig sa pinagpatong na unan. Napalalim pa yata ang kanyang pag-idlip at kahit anong hima sa kanyang tiyan ay hindi niya magawang imulat ang kanyang mga mata. Tila kay bigat ng kanyang mga talukap. Kahit gusto niyang makita kung sino ang humihimas ng kanyang tiyan, ay hindi niya magawa. Ramdam lang niya ang banayad na haplos nito. Ngunit sa bawat paghaplos ng kamay ay unti-unti ring tumitigas ang kanyang tiyan. Hanggang sa maramdaman niya niyang unti-unti nang sumasakit ang kanyang tiyan. Napahiyaw na siya sa sobrang sakit at muntika na siyang mahulog sa kanyang hinihigaan. Kung hindi pa siya nasalo ng kanyang asawa na noon ay nagmamadaling tumakbo papasok nang marinig ang kanyang sigaw. Maria, gising! Tsaka lang niya din na imulat ang kanyang mga mata. Nakaupo na siya sa munting papag sa harap ng bintana at nakaupo paharap kay Bernie na kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin maipinta ang mukha nito dahil sa nararamdaman niyang sakit. Anong ginawa mo sa tiyan ko? Bakit ang sakit? Nagtaka si Bernie sa tanong ng asawa. Anong ginawa? Kakarating lang namin ni nanay.
Nauna lang ako ng konti dahil narinig kitang sumisigaw at humihingi ng tulong. Kaya tumakbo na ako. Malalamig ang pawis na lumalabas sa katawan ni Maria. Halatang nasasaktan ito at namumutla na dahil sa dinaramdam nitong sakit. Imposible. May naghimas ng tiyan ko habang tulog ako. Paulit-ulit iyon hanggang sa sumakit ng sumakit. Saad ni Maria. Nataranta si Bernie habang galit na galit. Hindi alam kung sino ang susugurin. Mga buisit na mga aswang to. Kahit ba naman katanghalian? Galit na bulyaw ni Bernie. Anong nangyari? Bungad ni Aling Duday pagpasok ng pinto. Nay, sumasakit ang tiyan ni Maria. Hinimas daw habang tulog siya. Kwento ni Bernie. Abay, lintik na lula binyang yan. Talagang ayaw makinig. Kaya pala nakasalubong ko na naman kanina. Dito pala galing ang aswang na yon. Nakita mo, Nay? Bullshit. Papatayin kong matandang iyon oras na may masamang mangyari sa anak ko. Galit na wika ni Bernie. Magmandali ka, Bernie. Kumuha ka ng asin. Lawayan mo at imarkang cross sa tiyan ni Maria. 7 beses. Dali na. Utos pa ni Aling Duday sa anak. Kaagad din itong sinunod ni Bernie. Tila pinahid lang nga ang nadaramang sakit ni Maria. Matapos makrusa ng asin. Epekto nga pala ang asin para sa sumpa. Ano, Nay? Tanong ni Bernie. Oo naman. Kita mo, mahimbing na siyang natutulog. Hayaan mo siyang magpahinga. Bumabawi iyan ng lakas. Hinayaan nga ito ni Bernie, ngunit todo bantay siya dito. Baka makasalisi ulit ang aswang. Nang magising si Maria ay magaan na ang kanyang pagkaramdam. Wala na ang malalang pananakit ng kanyang tiyan. Kaya nabuhayan na rin ng loob ang kanina pang nag-alala na asawa. Salamat naman at maayos ka na, Maria. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Ang hirap naman dito sa lugar niyo, Bernie. Bumalik na lang tayo sa syudad. Saad ni Maria. Hindi, mahal ko. Mas mahirap ang buhay sa lungsod. Tiisin mo na lang. Kapag magkasanayan mo na ay sigurado naman na magiging maayos ang takbo ng pamumuhay natin dito. Ay naka, Bernie. Tatahimik lang yata tayo dito kung mawawala na yang si Lola Binyang. Ano naman ang gagawin natin, Nay? Simple lang, anak. Bili ka ng isang alimango. Ilibing natin sa bahay ng matandang iyon. Tignan lang natin kung titira pa yan kapag babalutin na ng kati ang buo niyang katawan. Sinunod ni Bernie ang utos ng ina. Titignan niya kung epektibo nga ba ang utos ng ina. Isang alimango ang kanyang binili at panakaw na inilibing sa ilalim ng hagdan ng matanda. Wala pang ang 24 oras ay nakita na nila ang nag-alsa balutan na matanda. Sa kanilang bahay ito masamang nakatitig, masama ang tingin. Ngunit hindi iyon pinansin ni Bernie. Ang mahalaga ay wala na ito sa kanilang lugar. Siya iyong matandang aswang, hindi ba? Tanong ni Maria. Oo. At umasa ka na hindi na iyon babalik pa. Sagot ni Bernie. Bakit kasi hindi na lang tayo babalik sa lungsod, mahal? Maria, di ba sabi ko sa'yo, mahirap ang buhay sa syudad. Dito na lang tayo. Tiis-tiis lang muna sa ngayon. Kapag nagsimula ng magprodukto ang aking sakahan, lahat naman ito ay mapakinabangan mo. Intindihin mo sana ako. Naawa na rin si Maria sa asawa. Ayaw rin naman niya itong i-pressure, kaya hinayaan niya lamang niya itong magdesisyon para sa kanilang buhay.
Simula noong nawala si Lola Binyang sa lugar at nabalitaan ng ibang katulad din niya na aswang, ay takot na rin ang mga itong sumalakay. Kaya sa malayong parte na ang mga ito napapadpad. Mukhang epektibo nga ang sinasabi mo, nanay. Wala na nga mga aswang pa ang naligaw sa mga ito. Matagal nang subok ang ganyan, Bernie, kapag maabuso ng katabi na aswang. Nang isinilang ni Maria ang kanilang anak ay naging matagumpay at isang malusog na sanggol na lalaki ang iniluwal nito. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Walang kalintulad ang saya na nadarama ng dalawa. Unang beses nilang sabay na marinig ang iyak ng anak at tanggal lahat ng masasakit sa katawan nila ng mga sandaling iyon. Mama at Papa na talaga tayo, Bernie. Umiiyak na saad ni Maria habang kanlong ang anak. Oo nga, Maria, at pangako ko, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Nandito rin kami ng anak mo, Bernie. Tulungan lang tayo. Makakamit rin natin lahat ng ating mga pangarap. Parehong responsable ang dalawa kaya mabilis ang kanilang pag-angat sa buhay. Tulungan silang mag-asawa. Maging sa pag-aalaga ng kanilang anak. Hanggang umabot sa punto na may sarili na silang bahay. Gamay na rin ni Maria ang buhay probinsya at wala na rin siyang plano pa na lisanin ang lugar para bumalik ng lungsod. Takot na rin sa kanila ang mga aswang ng lugar dahil sa nabalitaan na nangyari na nilibingan ng alimango ang bahay ng nasabing aswang. Kaya naging matino na ang mga natitirang aswang sa kanilang lugar at marunong na itong makibagay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa ngayon, ang mag-asawang Maria at Bernie ay pareho ng matanda. Ang kanilang anak na dating laging lapitin ng aswang noong ipinagbubuntis pa ni Maria ay may 3 na ring anak. Magpahanggang ngayon ay nasa paligid lang ang aswang. Nasa atin na kung paano natin ibagay ang ating sarili. Kahit aswang pwedeng maging kaibigan, huwag lang masyadong magtiwala. Dahil kapag nagtitiwala ka, ay siguradong masasaktan ka lang at masasabi mo na lang na ouch, ouch, ouch. Hindi. Hanggang dito na lang talaga ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos sa kwentong ito at nakinig ng matiwasay. Basta palaging tandaan, huwag kalimutan magkape.